anghel ng Diyos na inutusan niya sa bawat anak niya. Amen. At magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Alam ko po na ang oras na ito ay inyong pinili. Talagang ang daming pumipili ng 3 o'clock kasi nga ito ang sinasabi nilang critical. Pero sa mga 3 o'clock, yung 2 o'clock na mag-uumpisa na, palakpakan po natin ang ating Diyos sapagkat kayo ay buhay na buhay. Amen. At dinala kayo ng Diyos na may kalakasan at pananabik sa salita ng Diyos. Tayo pa rin po ay nasa importance of obedience. Pinapag-aralan pa rin po natin ang importansya ng pagsunod na kung saan obedience, we have already explored obedience in the fruit of the true repentance. Yung una, yung true repentance na kapag tayo po ay nagtapat sa Diyos, tiyak tayo ay mayroong pusong isang pagsunod sapagkat ito ang inaasahan niya sa atin, yung ating paghingi ng tawad o pagbabalik loob sa Kanya, and obedience leads us to the spiritual growth. Siguradong ang ating spiritual growth, ito ho ay maglalago kung tayo ay sumusunod. And just last week, we discussed about obedience brings divine protection. Kapag tayo ay may pagsunod sa aspeto ng ating buhay, tiyak hindi tayo madidisgrasya o walang danger sa buhay natin, kundi ang favor ng Lord ang ating nakakamtan. Amen po ba? At today, we will talk about obedience is a key to God's blessing. Ito po, at alam nyo po, sa blessing, hindi lamang po mga material na bagay ang pwede nating matanggap na blessing. At yun lamang po na sa buong buhay mo, na kung natatandahan ninyo mula nung kayo'y naging Kristiyano at may pagsunod sa Diyos, mabilang ninyo kung iilang panahon o iilang beses na kayo'y dinala sa ospital. Ayan. Baka yung iba rito, minsan man hindi pa sila na-confine sa ospital dahil nga lagi silang may pagsunod sa Diyos. Amen. So, kung bibilangin mo yon, nakakaigit ka pa rin sa mga milyonaryo na mayroong panggastos na 1 milyon sa ICU, subalit ikaw ay isang malusog na biniyayaan ng Diyos. Amen. Dito po, hindi mo material ng sukatan, kasama ng material, subalit ang pinakamalihit nga na regalo o blessing na maibigay ng Diyos ay yung material blessing. Sapagkat ang tunay na blessing na ating inangad at pinagkaloob ng Diyos sa atin ay yung tayo ay inampon bilang anak. Kasi kapag tayo ay inampon bilang anak, lahat ng Kanya ay mamanahin natin. Amen. Kung siya ay mayroong pagtira doon sa buhay na ating inaasam, siguradong tayo rin ay nandoon sapagkat ang pangako niyang buhay na walang hanggan, ito ay ating natamo sa pamamagitan ng paghampon ng Diyos bilang anak niya. Inampun niya tayo. The greatest gift na ibinigay ng Diyos, yung tinuring kanyang anak. Amen. Kaya nga po, sa hapong ito, makikita natin kung papaano o ating alamin kung papaano tayo magkaroon ng mga biyaya pa na pinag-uusapan sa pamamagitan ng pagsunod natin sa ating Diyos. At alam nyo sa Genesis kung paano nawala ang kapangyarihan ng tao dahil sa disobedience na ginawa ni Adan at ni Eva. Noong una, binigyan ng Diyos ang tao ng authority sa lahat, yung dominion na kabuuan sa dito sa lupa na ito ay kanilang pamahalaan. Subalit, nung sila ay bumagsak sa kasalanan, dahil sa pagsuway na sinabi ng ating Diyos na mahari ninyong kainin ang lahat ng inyong nakikitang bungang kahoy, maliban lang sa isang puno na ito, na kung saan ang puno ng isang bunga na malalaman nila ang katotohanan at ang masama o mabuti, na kung saan ito ay pinilit pa rin nilang kinain at nagpatukso sila sa hahas na si devil o demonyo na sinasabi. Yung devil. At noong panahong yon,
na wala na po yung pamamahala ng tao. Ba, Pastor, di ba nakasulat sa Genesis? Kung babasahin niyo po yan, hanggang sa aklat ng Jude, ako nga, na-surprise ako eh. Alam niyo bang si Arkanghel, si Angel Arkanghel, hindi niya pwedeng i-rebuke si Satan at that time. Bakit? Kasi nga, nanakaw yung power. Kung mabasa niyo sa Jude, nung kukunin niya ang bangkay ni Moses, anong sinabi ni Gabriel sa kanya? Sawayin ka ng Diyos. I-rebuke ka ng Panginoon. Hindi siya ang nag-rebuke. Bakit? Kung kaya nang i-rebuke, i-rebuke niya directly. Nanakaw po ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa kapamalahan ng tao. Bakit kayo malungkot? Ay, alata pala ang power. Yes, there is a good news. Nung namatay at dumating si Kristo, nung binayaran niya ang ating kasalanan, nung siya ay nagkatawang tao, ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon, ni-restore niya ang ninakaw niya kay Adan na kung saan na ibinalik ni Kristo sapagkat siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa iyo in Luke 10:19. Ibinalik ni Jesus. Kaya pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos na si Kristo. Nasa ilalim muli natin ng kapangyarihan ng Diablo na ninakaw niya nung una, subalit ibinalik ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Bakit? Kasi nga, disobedience. Kaya kapatid, pag-uusapan natin ngayon ang obedience. Kailangan maging obedience ka upang sa ganoon, ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos ay mananatili sa atin at laging nasa ilalim ng ating paanan ang Diablo sa lahat ng oras at panahon. Amen! Dito po, mababasa natin sa Luke 11:27 and 28. As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you." He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Sino ang mapalad? Mapalad nga si Maria na nagdala ng sanggol kay Kristo na nagkatawang tao sapagkat siya ang ginamit ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkabirhen mula sa banal na Espiritu na dinala niya sa katawang tao ang ating Panginoong Yesus at siya ay tinaguriang mapalad. Subalit, sumagot ang ating Panginoong Yesus nung sabi niya, "Blessed rather those who hear the word of God and obey it." Sino ang higit na mapalad? Yung mga nakakarinig o dumidinig ng salita ng Diyos and at the same time, kung ito ay kanyang pinamumuhay. Amen. O dito pa lang alam na natin kung papaano tayo bibiyayaan ng Diyos. Higit pala tayong mapalad sa mga tao na nauna, kung tayo at sa salita ng Diyos na hindi natin nakasalamuha ang mga nahuna, subalit tayo naniwala sa salita ng Diyos at ngayon tayo ay sumunod. Ibig sabihin nito, higit tayong mas mapalad sa kanila kung mayroon kang pagsunod. Amen? Anyama na po. Kung nanamnamin natin ito, talagang puro sustansya ito. Ito palang tatayo ka na, komportable, tatayo ka na ikaw ay mayroong lakas loob na taglay na alam mo, nakasama mo ang Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Ikaw ngayon ay nakakatayo ng matatag sapagkat ang nasa sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos na siya ang tumitira at nakatira sa atin sa kasalukuyan sapagkat ito'y templo ng banal na Espiritu. Kaya, kampante ka na, wala ka nang kinatatakutan. Kaya lang, lagi nating dinigyan ng almas ang ating kaaway na si Satanas na ang sabi nga, siya'y pinaiyanan ng ating Panginoong Yesus at inalisan na ng almas upang ikaw ay madahig, upang ikaw ay masaktan. Subalit ikaw mismo na kung saan na hindi sumusunod sa Diyos, ibinabalik mo ang almas ng kaaway. Kaya kung minsan ikaw ay nasasaktan, ikaw ay nagagapi, ikaw ay nanlulupaypay. Ikaw rin ang may kagagawan at hindi ang kaaway. Amen? Kaya nga po, sabi nga ng ating, maliwanag po ang binasa natin in 1 John 3, chapter 22, "And we will receive from Him whatever we ask because we obey Him and do the things that please Him."
Ano po? Ginagawa natin ng mga nakakapagbigay kapurihan sa Diyos. Kaya naman, ang mga bagay na kung saan na ating inihingi o bagay kung minsan ito ay higit pa na sa ating inaasahan ay kanyang ipinagkakalob sapagkat siya ay ating napupurian sa langit. Kaya, ito ang dapat nating gawin. Umpisa pa lang yan, hindi pa uwan. Hindi pa yung point yan. Dito pa lang alam na natin kung ano ang gustong tukuyin ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Amen. Sige po, tayong manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat tunay nga, Panginoon, ikaw ay mabuti. Tunay nga, O Diyos, ibinigay mo ang the best sa amin, Panginoon. Ang kabuhan, O Diyos, ng kapangyarihan mo na iyong pinamana sa bawat isa sa amin upang sa mundong ito, Panginoon, ay hindi kami madahig. Tulungan mo po kami sa lahat ng panahon, Panginoon, na lagi naming naaalala, O Diyos, ang iyong pinagkaloob sa amin, na hindi, O Diyos, kailanman mangingibabaw ang kaaway sapagkat igit na makapangyarihan ang kapangyarihan ng Espiritu na ibinigay mo sa amin kaysa Espiritu ng mundong ito ayon sa 1 John 4:4 na iyong inilagay sa iyong banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatiran na nandito. Ayahan mo, O Diyos, maging ang first timer na ito'y kanyang maunawahan, maglagay ka po ng isang unawa sa aming kalagitnaan. O banal na Espiritu, ikaw po ang magministeryo sa bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming mga pakinig na walang masayang na salita. Bagkus, Panginoon, lahat ay titimo sa aming mga puso upang kami maging matatag at matibay. Lalo, Panginoon, habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, habang ikaw ay aming iniintay at makaharap na harapan. Panginoong Yesus, magpala ka po sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Maging, O Diyos, ang iyong salitang aking sasalitain. Ikaw po, Panginoon, na magbigay ng kapangyarihan. Itago niyo po ako sa iyong pagkadiyos at lagi mo po akong pangunaan, Panginoon. Aking ibinababa ang aking sarili sa iyo, Panginoon, upang sa ganoon, anuman ang aking sabihin, ay lahat sa iyong manggaling at pahid ng iyong Espiritu at makinabang ang lahat ng tenga na makakarinig at bababa kami, Panginoon, puno ng biyaya at kalakasan. At ito ay nakakalalim sa aming relasyon sa iyo, Panginoon, magpakailanman. Salamat po, pinupuri ka namin. Pinararangalan, ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dito po makita po natin, obedience is the key of God's blessing. Let's learn for the Noah's life. Pag-uusapan natin ng mga tatlong tao. Nakukuha tayo dito ng isang kaugalian o isang bagay na ating dapat na masundan at tayo po ay hindi naman po masama yung hindi isa lahat ng panahon, hindi naman masama yung gumagawa ng isang bagay na kamukha ng ginagawa ng iba, itang mangopya kaya. So, ang dapat nating tularan dito ngayon kung ano ang pananampalataya ng tatlong taong ito na ating aaral. Unahin natin kay Ninunong Noe. Sabi nga dito, in first, Noah's obedience saved his family from God's wrath. Dito po, sa pagsunod ni Noe, ang lahat ng kanyang pamilya ay naligtas, maging ang kanyang sarili. Dito po sa kwentong ito, na kung papaano at sino ang nakakakilala kay Noe. Taas nga ang kamay ko para alam natin kung sino ang nagbabasa ng. Salamat sa Diyos at mahigit na kalahati. Yung iba po, hamon ko po sa inyo, basahin ninyo upang sa ganoon ay matandaan nyo at malaman nyo rin kung ano ang kwento ni Noe. Dito po sabi nga, God told to Noah to build an ark because the earth was corrupt and filled with violence. The purpose was to save Noah and his family and representatives of every kind of animals from the flood that will destroy the earth. Ito ang dahilan kung paano at bakit pinagawa ng arko si Noah para siya ay masave, maging ang mga 7 paris na hayop at 7 paris na ibon. Ayan, 7 paris po 7 paris na hayop at 7 paris na ibon na magkakapareha, mag-aasawa. Ibig sabihin, 14 yun. 14. Kaya dito, makita ho natin, sabi nga ng Genesis chapter 6, verse 9 to 14, this is the account of Noah
and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. And he walked faithfully with God. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now, the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth and becomes for all the people on earth and corrupted their ways. So God said to Noah, I am going to put an end to the people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark of a cypress wood, make room in it, and coat it with pits inside and out. So dito po nakita natin kung papaano ang Diyos ay nagdesisyon dito. Kaya sabi ko nga, dahil inagaw o ninakaw ni Satanas yung kapamahalaan kay Adan at Eva, ang mga tao at that time ay masyado na silang dumami. Billions of people. Paano hindi magkakabilyon kung mayroong 969, si Matusela, siyang pinakamatanda, na kung saan na 900 years na ang tao nanganganak pa. Ibig sabihin, hindi marami yung namamatay at that time. Kaya sobrang dami ng tao. Pero sa sobra na nilang ng dami, ang nangyari ho, wala silang inisip kundi ang mga bagay na masama. Walang nakaisip ni minsan ng mabuti, kundi iisang tao lang at ang pamilya ni Noah. Kaya dito, sa sukdulan na nangyari ng kasamaan, ang Diyos ay nakita niya, kung babasahin niyo pa ito, ang sabi ng ating Diyos, nagsisisi ako kung bakit ko pa nilalang ang tao. Isipin mo, nagsisi ang Diyos kung bakit nilalang niya ang tao. Ibig sabihin, sa sukdulang kasamaan na hindi walang makita siya na pagsunod, kaya niya sinabi ang ganoon na kung saan ang dami nila at iisang tao lang ang nakita niyang matuwid at walang iba kundi si Noah. Ngayon, inutusan niya si Noah upang sa ganoon na ang lahat ay kanyang lilipulin. Nakita po natin yung flood sa ngayon sa Cebu and then sa ating bansa. Ang Diyos, bagamat pangako niya na hindi na niya palulubugin ang mundo, subalit ginagamit pa rin niya na unti-unti na sa mga isolated area na ang pagre-reset ng Panginoon ay tubig. Nire-reset niya ang mundo. Nireset niya ang mundo sa pamamagitan ng flood. Nire-reset niya ang Pilipinas sa pamamagitan ng flood, na kung saan lumitaw ang sukdulang kasamaan ng bansang Pilipinas. Kaya ang Diyos ay mabuti at ang Diyos, siya ang may kagagawan kung bakit ang lahat ng kasamaan ay lumilitaw. Amen. Kaya makita po natin sa kasalukuyan, dito, ang pagsunod ni Noah, bagamat sa panahong niyaon, wala pa siyang ideya. Sa totoo lang po, wala pa siyang ideya na walang ulan, walang bukal na bumubulwak. Subalit, dahil matuwid si Noah, maging ang kanyang mga pamilya ay sumunod sa utos ng Diyos. Kaya kapag ang isang pamilya, ang ama at ina ay may integridad, lahat ng mga anak susunod yan. Kahit hindi nila alam ang pinagagawa ng nanay at tatay nila, susunod pa rin yan. Si Noe, kaya sumusunod ang anak ni Noe sapagkat siya ay matuwid, walang kapintasan, kaya ang mga anak niya at kanyang manugang ay sumusunod din sa kanila. Iisipin mo, walang ideya sasabihin ng Diyos, Noe, puputol ka ng kahoy, ng cypress, pagkatapos ay gagawa ka ng ganitong sukat, gagawa ka ng barko, ipapasok mo dyan ng mga hayop na 7 pares at maging 7 pares na ibon, papapasukin mo dyan at aalagaan mo, huwag mo silang ayaang mamatay. Sabi nga, kung mababasa nyo yun. Pagkatapos ay upang sila ay mag-multiply pa rin pagkatapos ng baha. Pero dito, ang nakakamangha kay Noe, dahil nga mayroon siyang puso na may pagsunod at pagkilala sa Diyos, wala siyang idea. Di naman niya alam kung anong itsura ng pinagagawa ng barko. At ito pa ang nakakamangha. Babasahin nyo rin at makikita nyo sa 1 Peter 3. Habang gumagawa ng barko sa loob ng 100 taon, nagpipritso si Noe.
nagbibigay siya ng babala sa mga kapatid niya, sa mga kamag-anak niya, sa mga kapitbahay niya, nang sabi niya, palulubugin na ng Diyos ang mundo at kanya nang lilipulin ang lahat ng may buhay. Maliban lang sa 7 klase ng 7 pares ng hayop at 7 pares ng ibon na kung saan na pinangako ng Diyos at yun ang kanyang sinabi kay Noe na ito ay palulubugin na niya. Sabi niya, abang gumagawa si Noe, nagpipritso sa mga tao. Makikita niyo yan sa 1 Peter na kung saan na maging ang ating Panginoong Yesus nung siya'y namatay, pinuntaan niya ang mga kaluluwang yon na hindi humingi ng tawad at hindi nagrepent. Dinalaw ng ating Panginoong Yesus nung siya ay 3 araw namatay, pinuntaan niya yan upang makita niya ang mga iniintay niyang mga taong walang tiyaga na kung saan. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ay matyagang nag-intay upang sila ay umingi ng tawad. Subalit, ni isa, walang umingi ng tawad. At nililibak pa si Noah. Pinagtatawanan si Noah. 100 taon nga naman eh. Pero itong si Noe, hindi nasiraan ng loob, kundi patuloy pa rin siyang gumagawa. Nagputol siya ng kahoy, pagkatapos linagyan niya ng alkitran, at pagkatapos ay kanyang binalangkas, ayon doon sa ibinigay ng Diyos na sukat, lapad, haba, at taas. Sumunod siyang lahat. At 100 taon na kung saan na siya nangangaral, ni isa, maliban sa kanyang pamilya, ay walang naniwala sa kanya sapagkat siya ay kanya pa nilang nililibak, pinagtatawanan, at kung ano-ano ang kanyang sinasabi, siya ay na-persecute sa mga taong yon. Bilyon ho yun. Pero ni isa, walang maniwala. Dito makikita natin kung papaano, sabi nga, Noah's faith in God was tested by the unprecedented nature of the command, yet he obeyed despite the challenge and ridicule. He worked at the ark for almost 100 years. 100 years o niyang ginawa, and during those years, he never questioned God. Lord, at makanyan, kabayat na rin dutong. At sabi nga, kabayat na rin dutong nga kakabit ko. Hindi ko nagtanong ng ganon. Pagkatapos niyang nagtrabaho, magpiprit siya. Pagkatapos ay pahinga, kinabukasan, ganun na naman. Ibig sabihin, dahil mayroon siyang paniniwala sa Diyos na kung saan siya ay mayroong pagsunod. Amen. Minsan tayo, may narinig ka sa Diyos, hindi ka man sumusunod eh. Kaya walang blessing. Imbes na grasya, disgrasya kayong nagsabi niyan. Totoo yun. Kapag hindi ka sumunod sa Diyos, imbes na grasya ang makukuha mo, sigurado, disgrasya. Kaya nga, napaka-importante na tayo ay may pagsunod sa Diyos. Kasi ang pagsunod sa Diyos po ay siguradong mayroong pakinabang, mayroong blessing. Kaya dito makita pa natin, in Genesis 7:1-7, the Lord then said to Noah, go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. Take with you 7 pairs of every kind of clean animals, and a male and its mate, and 1 pair of every kind of unclean animal, a male and its mate, and also 7 pairs of every kind of bird, male and female, to keep their various kinds of alive throughout the earth. 7 days from now I will send rain to the earth for 40 days and 40 nights, and I will wipe the face of the earth every living creatures I have made. And Noah did all the Lord commanded him. Noah was 600 years old when the flood's water comes on the earth, and Noah and his son and his wife, his son, wives entered the ark to escape the water of the floods. Tingnan niyo po, nakita niyo, 500 years siya nung siya gumawa ng arko. Ngayon, eksaktong 600 years si Noah nung pumasok sa daong. Meaning, 1 taon, almost, na ginawa ang arko. At dito, makita mo, kung makita mo pa ang kamay ng Diyos sa pagsunod mo dito, na kung saan na ang lahat ng kanyang ginawa, hindi niya alam. Maging ang pagsara sa pinto, hindi niya alam eh.
Siyang gumawa pero hindi niya alam isara ang pinto eh. At kaya pinagtatawanan siya. O, tingnan mo siya. Gumawa ng barko, isang pinto. At pagkatapos, isang bintana. Tapos hindi pa niya alam isara. Ganon ang sabi ng mga sinesyerian niya na, pasok na kayo upang kayo'y maligtas. Sabi niya, talikdan ninyo ang inyong kasamaan. Pumasok kayo sa daong upang kayo'y maligtas. Pinagtatawanan siya. Pero ito ang nangyari at nag-umpisa na. Anong sabi nga dito? In Genesis 7:16, the animals going in were male and female of every living things as God commanded Noah. Then the Lord shut him in. Sinong nagsara? Hindi si Noah. Ibig sabihin, kapag may pagsunod ka, kapatid, yung proteksyon ay ipagkakalob ng Diyos. Kasi mismo itong barko, ang ginawa niya, nung sumunod si Noah at nasa loob na sila, ang ginawa ng Panginoon, sinelyuan niya ito. Sinaran niya. At walang kapatak na tubig na makakapasok sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng proteksyon. Sa iyong problema, sumunod ka lang. Ang lahat ng yan ay kaya kang proteksyonan ng ating Diyos. Amen. Bakit mahirap ang pagsunod? Bakit po mahirap ang pagsunod? Kung minsan, ang ating sarili, ang ating kalaban. Pinapupunta ka ng Lord doon sa mga kamag-anak mo upang mag-share ka ng salita ng Diyos, pero tamad ka. Ay, tsaka na lang, pag nagkita na lang kami. Pinapupunta ka ni Lord doon sa kaibigan mo na kung minsan ay dapat i-share mo ang mabuting balita. Maraming panahon naman pwede ko naman siyang tawagan. Kaya kapag tayo ay inutusan ng Panginoon, walang atubili na tayo ay sumunod, tiyak may biyaya at pagpapala. Ito, siguradong sigurado. Sabi nga, when can observe from his verse in Noah and his family were saved, not just because of the ark he made, but because God shielded the ark with his divine protection. Hebrews chapter 11 verse 7. Ano ang sinasabi? It was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God. Amen. Siya ay sumunod. Who warned him about things that had never happened before. By his faith, Noah condemned the rest of the world and he received the righteousness that comes by faith. Ano ang ibig sabihin ng faith in Hebrews 11:1? Faith is what being sure for what we hope for and certain of what we do not see. Yung mga bagay na hindi pa natin nakikita, yung mga bagay na pinaniwalaan nating mangyayari, iyon ang mangyayari. Ibig sabihin yon, faith, iyon ang pananampalataya. Ngayon, anong pananampalataya mo? This coming Christmas. Ayan, siguradong yung bakit? Bayo sakyan na mo, ana. At niya pa mong namo, balo nung nano yung... Kasi kung hindi mo alam ang priority, hindi nang gagaling sa puso yan. Pero kung alam mo ang priority, tiyak nang gagaling sa puso, kaya mong sabihin yan. By faith. O kaya, kaya na, bali na mo, ana, laking bali, ana. Parang hindi na nag-isip. Amen. Pero ito po, walang kaalam-alam, walang ideya. Subalit sa kanyang pananampalataya, alam niya, susunod ako sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi. Amen. Kaya nga dito, makikita po natin, in John chapter 10 verse 9, sapagkat pumasok ang mga pamilya ni Noah at pumasok si Noah maging ang mga hayop o ibon na kanyang pinapasok, sila ho ay nasa pagkalinga ng Diyos. Sila ay safe. Sinabi nga sa, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved. And he will go in and out and find pleasure. Sino ang pintuan? Ang ating Panginoong Yesus. Kapatid, hindi ka nagkamali sa apong ito
kahit first-timer ka, pumasok ka sa totoong pinto sapagkat siya ang buhay, ang katotohanan, ang dahan at walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Tama ang pinasukan mo. Safe ka. Sapagkat ang lahat ng pumasok kay Kristo ay safe. Yung pong sinasabi na typology na yung ark at si Kristo, ibig sabihin ng simbolo. Kung ano ang arko ay nagsasabing ganun din si Kristo na kapag pumasok ka sa barko, ikaw ay safe. In Christology, kung nag-aaral kayo ng Bible, kung sa Christology, ay ito ho ay isang simbolo ng arko, si Kristo, at yan ay patungkol pa rin kay Kristo, sapagkat lahat ng pumapasok kay Kristo, sila ho ay safe din at hindi mapapariwara. Maraming typology ho sa Bible. Maging si Joseph the Dreamer, sinalba niya ang kanyang pamilya sa kagutuman at kanyang iniligtas. Gayon din ang ating Panginoon. Kung anong karakter ng ating Panginoon, makikita mo at tinatawag nilang typology. Yung tabernacle, lahat ng kagamitan sa loob ng kubol ay typology of Christ. Yung menorya, yung basin, at lahat po. Kaya nga, si Boaz, ganun din. Kung papaano isinalba ang pamilya ni Noemi, na kasama si Ruth, na kung saan sapagkat siya ang malapit na kamag-anak at kanya ring isinalba ang kanilang pamilya. Iyan po ay ibig sabihin mo niyan na kung tayo ay may pagsunod sa lahat ng ginagawa o pinagagawa pala ng ating Panginoong Yesus, tiyak, mayroon tayong blessing na makakamit. Amen? Hebrew chapter 5 verse 9. In this way, God qualified him a perfect high priest, and he became the source of eternal salvation for those who obey him. Sa lahat ng sumusunod, kapatid, siya ang mataas na pari o saserdote na kung saan na hindi kanya pababayaan at ikaw ay kanyang ililigtas. Sapagkat ginawa na niya ito sa krus ng Kalbaryo. Amen. According to the Genesis chapter 7 verse 21 and 23, the people who did not enter the ark perished in the flood, along with the animals and creatures that we have not on the ark. Lahat napaamak. Was out nga eh. The flood waters destroyed everything on earth. At kanya itong inalis ang lahat, kundi maging ang mga ibon sa impapawid na iilan lang ang ginawa ng ating Panginoon na inugutusan niya si Noe na 7 pares din ang pinapasok niya doon. Kaya according to the Bible nga, yun ang nangyari. And those who did not enter in the ark, sila ay napahamak. In John 3:36, and anyone who believes in God's Son, he has an eternal life. Anyone who doesn't obey the Son will never experience the eternal life but remains under God's angry judgment. Kasi nga, ang sino mang hindi nanampalataya, tiyak mayroong refuses yan. Yung refusal niya, siguradong hindi niya tinanggap si Kristo at siya ay nakaamba sa kapaamakan. Kaya nga, kapatid, Acts chapter 16, 2 Thessalonians chapter 1, verse 8. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Tayo na kanyang nililigtas, pababayaan ba natin ang mga yan? Kaya sabi nga ni Jude, mayroon kang trabaho at mayroon akong trabaho na sila ay agawin natin sa apoy ng impyerno. Bawat isa, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga co-office mate, o sino pa man yan, na kung saan kailangan ay maagaw natin sa apoy ng impyerno. Amen. Dalawa lang ang umaagaw, parang yung iba, tinutulak pa eh. Pero yung nag-amen na dalawa, aagawin na. Pero gawin po natin ito sapagkat ito ay mandato ng Diyos. Kung mayroon kang pag-ibig, kapatid, at malasakit, lagi mong iniisip ang kapakanan ng iba, na sila rin naman ay mapapahamak.
At ngayon, uusbong sa iyo ang kasipagan na kung paano ipakilala mo ang pag-ibig ni Kristo. Andahan po natin, hindi tayo niligtas ng Diyos upang tayo iligtas lang, kundi niligtas tayo ng Diyos upang mamunga tayo ng mga prutas na hindi nawawala at walang iba kundi ang kaluluwa. Amen. Kaya gawin po natin yan. Ito po'y mandato natin. And, nasaan na tayo? Tapos na ba tayo? Acts 16:31. They replied, "Believe in the Lord Jesus as you will be saved, you and your household." Kaya nga, kung ikaw ay manampalataya at totoanan na masidi ang iyong pagtuturo o isang pananampalataya na seryoso, intentional, sasabihin kong intentional, na gusto mong maligtas ang iyong pamilya, even your household, kung mayroon kang katulong sa bahay, pati yan ay maliligtas. Kung mayroon kang alila, pati yan kasama sa mga liligtas. Sapagkat, ang sabi nga, kung ikaw ay nanampalataya sa isang pamilya, ang iyong buong sambahayan ay maliligtas, including your servant, mga alila, household. Ibig sabihin yan, nakatira dyan yan, kasama sila. Amen. Kaya kung mayroon kayong katulong sa bahay, hindi nyo sinasama o hindi nyo pinapakilala ang Panginoon, may pananagutan ka. Kailangan siya ay sabihan mo. Amen. At siya, amen, wala. Paulyan mo na eh. Ay, masakit lang rin katulong, pastor. Opo, masakit lang ako. Pero, kung gano'n naman ang pinagagawa ni Lord, ba't di natin gawin? Ano? Kaya nga, mayroon mo tayong dapat gawin. This verse suggests that faith in Jesus can lead in salvation in individuals and potentially their household, emphasizing the importance of a personal faith in sharing the gospel with family members is not automatic. Andahan po natin. Kailangan po na tayo mismo i-push natin ang ating sarili. Amen. Ay, automatic na pumiligtas. Ali, push mo yung sarili mo. Para ba kanito, miligtas siya naman. Amen. Huwag karitak na rin ang nagay, man. Walang matutudla yata. Persevere in your faith by obeying God's word, and the blessing of salvation will be yours and yours family. Amen. Parang yan ako laing Sem. Alam niyo po, Noah, Abraham, Sem. Kailangan anak nakatamong Sem. Amen. Alway kay amang po yung Japet. Buri siguro kang Japet na. O kaya kang am. Magawa kayong merienda, istong kang ham kayo. Kailangan po, angarin natin na tayo ay lahi na nanggaling kay Sem. Amen. Sapagkat sila ay may takot sa Diyos. Basahin nyo kasi yung Biblia, ang ganda kapag binabasa nyo yan. Nalalaman ninyo kung saan kayo nanggaling. Ay, kay Sem pala ako. Ganun lang. Kasi bakit po? Ito ay isang istorya na ito ay kapupulutan mo ng aral. And the second, obedience is a key to God blessing. Let's learn from Abraham's life naman. Ito naman, ang pag-usapan natin ngayon, yung pagsunod ni Abraham. Sinong nakakakilala kay amang Abraham? Yan, okay. Ilang taon siya bago siya nagkaanak? Yan. Almost one. Binigyan ko na kayo ng clue, hindi pa kayo sumasagot. Diyan na ang alam ninyo. Almost 100 years bago nagkaanak. Amen. Dito makikita po natin, Abraham's miracle from truth of faith and patient trusting God's promise. Mahaba ang pasensya niya at lagi siyang enjoy o laging nananabik kapag kausap niya ang Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon sa kanya, na kung saan, alam natin ang kwento, si Abraham, sabi niya, umalis ka sa Ur, dalhin mo ang iyong pamilya, at mayroon akong ibibigay na lugar sa inyo at pagpapalain kita doon, sabi niya. Pero si Abraham, napakayaman yan, pero kung kayo ang mayaman, susunod kaya kayo? Halimbawa, 75 years old ka na, mayaman ka. Halimbawa, komportable ka sa Angeles. Sasabihin niya, ikaw, punta ka ng Bicol.
wala ka pang lupa sa Bicol. Dadalhin mo ang kayamanan mo doon ka pagpapalain ng Panginoon. Di ba sinabi diretsa ng Panginoon sa iyon? Hey, siguro may ninap ko mo, ay Diyos ta, kasanting kubili kayo niya. Baka ganoon ang ating maging ugali. Pero itong si Abraham, tingnan ho natin para natunguhin niyo ang kwento. Genesis chapter 12 verse 1-4. The Lord said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curse you, I will curse you. And all people on earth will be blessed through you. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. Amen. Si Haran patay na dito yung tatay ni Lot, kaya sinama si Lot, pamangkin niya si Lot. At dito, makita mo na kung papaano si Abraham hindi nagkatubili. Dinala niya ang kanyang silver, gold, at saka yung mga kanyang kahayupan. Yung ayop, hindi yung tiningnan niyo akong bigla. Mga halagang hayop. Ayan. Parang Bisaya, no? Kahayupan. Mga halagang hayop. Ayan. Dinala niya ang kanyang mga halagang hayop. At lahat niya ay kanyang dinala abang siya ay nag-abroad at sumunod sa tawag ng Panginoon. And dito, makita po natin kung paano yung puso ni Abraham mayroong pagtitiwala sa Diyos. Amen. Bagamat at pinangakuan na siya ang magiging ama ng lahat ng nasyon, ng buong mundo, hindi lang bansa dito sa Pilipinas, kundi buong mundo. Naniwala siya. Isipin mo, si Abraham, kapag 75 years na sasabihin na magkakaanak ka na kasing dami ng bituin, magkakaanak ka na kasing dami ng buwangin sa dagat, at si Sarah naman at that time ay 10 years ang pagitan nila, 65, na kung saan matanda na siya. Pero nung sumapit na alos, yung magna-19 na si Sarah, hindi pa rin nanganganak. Kaya nga, nahinip siya. O Abraham, yung pangako ni Lord, yung pangako ng Diyos mo, di pa nangyayari. Sipingin mo si Agar. Kaya nagkaroon ng problema. Dahil, pero tingnan niyo po yung biyaya ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Binless rin ang anak ni Abraham na si Ismael at si Agar. Tingnan niyo yung mga Arabo ngayon. Sila yung mayayaman sapagkat binigyan sila ng black gold ng Diyos. Pangako ng Diyos kay Abraham yan eh. Kaya nga, sumunod si Abraham. At dito makita po natin kung papaano na si Abraham ay hindi man nagtanong. In Hebrew chapter 11 verse 8, sayin po natin. By faith, pananampalataya na naman to. By faith, when called to go to a place to the world later received, as his inheritance, obey and went even though he did not know where he was going. Walang direksyon pero sumunod siya. Kaya nga, kung tayo po ay direktang kinakausap ni Lord upang tayo ay kanyang utusan, sumunod tayo. Amen. Ang pagsunod ay kailangan yung madalian. Yung hindi mo yung dinidelay. Kasi kapag dinelay mo, delay obedience is disobedience pa rin. Huwag mong i-delay. Kundi ito ay madalian. Amen. Yeah, dito, Genesis chapter 13 verse 2. Abraham was very rich in livestock and silver and gold. Makwalta yan. Karakal na ginto. Kaya nga, Abraham was highly blessed because he obeyed God's words even though he did not fully understand God's plan. Kapatid, di mo man naunawaan ang plano ng Diyos at parang malabong anino na iyong nakikita. Subalit kung mayroon kang pananampalataya, pang-awakan mo sapagkat yan ay mangyayari kagaya ng kaulugan ng 11:1 ng faith na ating binasa kanina. Kaya, bawat isa sa atin, kailangan tayo'y magkaroon ng isang
matatag na pananampalataya at sa ganoon ay hindi tayo ma-shaken ng anumang hating hinarap sa ating kinabukasan o minsan tayo'y nag-iisip kung paano tayo susulong sa ating buhay. Kung puno ka ng pananampalataya kay Kristo, ipagkatiwala mo ang buhay mo. Amen. Tiyak, mayroong resulta na maganda yan. In Romans chapter 4, verse 18 and 21, even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping, believing that would become the fathers of many nations. For God had said to him, that so many descendants you will have. And Abraham's faith did not weaken, even though at about 100 years of age, he figured out his body was as good as dead. Tingnan nyo, as good as dead, yung parang patay na katawan. And so was Sarah wound, sabi nga, sa Sarah's wound, Abraham never wavered in a believing God's promise. In fact, his faith grows stronger. Isipin mo, araw-araw habang tumatanda, lalong lumalaki ang kanyang pananampalataya. Oh, magkakaanak ako. Kapag siya ay lalabas sa tent, ang dami ng anak ko kasi ang dami ng bituin. Tapos pupunta sa dagat, kasi ang dami nito ng aking mga anak. Siguro sasabihin ng mga nakakarinig kayo, memorit ni Abraham, Baugay Sarah, mga nakya ka Pero anong mangyari? Mayroon siyang faith. Amen. Kaya kapatid, ako, kumisan, nai-encourage ako kay Abraham. Minsan, hanggang ito, pero wala na ito. Namamaga ako minsan. Gumagapang ako. Pero sasabihin ko, dahil nakikipagbuno ako kay Satan pag gabi, gaganyanin kong tao. Sige, Satan, nasakiyapin, tutoy sasabihan mo. Pero, yan, gugulatin ko siya. O nagulat kayo, kagaya dyan. Nagulat din kayo Gugulatin ko siya, ganon. Kung minsan itang parang kalmado lang. Satan, tutoy siya. Kaya lang. Pero, sabi ko, mas igit na totoo na kayang pagalingin ng aking Diyos ang inilagay mo sa aking paa. And then, unti-unti, nawawala yung sakit. Bakit? Dito, sinabi ni Abraham, anong sinabi? Basahin natin. Sabi nga dito, his faith grows stronger. Pero, mayroon akong gustong i-emphasize sa inyo rito. Sabi nga ni Abraham, good, Abraham never wavered in believing his promise. In fact, his faith grows strong and he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever promise. Ito ang ginawa niya. Kaya kung kukunin mo ang pananampalataya ni Abraham, sabi nga, he faced the fact, ang sabi niya sa ibang salin, inarap niya ang katotohanan na siya matanda na. Halos good as death na ang kanyang katawan. Anong sinabi niya? Parang patay na to. Pero ang Diyos na nangako sa akin, bibigyan niya ako ng... Totoo naman. Napakarami niyang anak. Pagkatapos ng matay si Sarah, nakapag-asawa pa siya ng dalawa at nanganak pa rin. Kaya, ang lahat ng kanyang mga anak ay napakarami. Nagkatotoo, hindi man nakita ni Abraham, pero naging totoo ito. Tayo ay naging anak ni Abraham spiritually. Amen? Kasi tayo'y nahugpong. Parang hindi kayo kumbinsido, kailangan ko pang i-explain. Tayo ay nahugpong sa tunay na puno. Tayo'y sanga na nananatili kay Kristo na mayroong pananampalataya. Kaya tayo ngayon ay naging lahi ni Abraham spiritually. Ito ang nangyari sa atin. Sabi nga, remain in me and my word remain in you. Whatever you ask. Anong gusto mong ingin, kapatid? Ibibigay ng Diyos yan. Kung ikaw ay mananatiling mananampalataya. Kanyama na. Bakit tayo talunan? Balo kayo. Bakit tayo natatalo kung minsan? Kalaban natin ang ating sarili. Awayin mo ang iyong sarili pag uwi mo, ha? Huwag ka na magpatalo. Ha?
umarap ka sa salamin, huwag ka na magpatalo ha. Panampalingan na eh. Para sa ganun, magising siya. Kapag siya ay gustong magsinungaling, ilain mo ang dila. Kamalaram na ha, habitan na eh. Para matuto ka. Yes, seryoso ko po. Bakit? We need to remind ourselves. I-remind natin ang ating sarili. Kasi pag hindi natin i-remind ang ating sarili, hindi natin kilala ang ating Diyos. Pag kilala mo ang Diyos mo, i-remind mo ang iyong sarili. Amen? Kaya nga, ito, makita pa rin ho natin. Sige, patuloy pa rin ho tayo. In Genesis chapter 13, verse 2, Abraham, bakit ako nabalik dito? Abraham was very rich in livestock. Okay. In Romans chapter 4, Abraham was highly blessed because he obeyed God's word even though he did not fully understand God's plan. Sabi nga rito. And then, in Romans chapter 4, verse 18, even there was no reason for hope, Abraham kept hoping. Kaya nga, tandahan po natin, bawat isa sa atin, kailangan tayong umakbang sapagkat ang nangyari kay Abraham ay pwede ring mangyari sa iyo. Amen? Then, isa pa. Ito pa yung, para makita natin yung faith niya. In Genesis chapter 2, verse 1 and 3. Sometimes later, God tested Abraham's faith. Abraham, God called, yes, he replied, here I am. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of the Moriah. Go and sacrifice him and burnt offering on one of the mountains which I will show you. The next morning, Abraham got up early. He saddled his donkey and took to his servant with him along his son Isaac. Then he chopped a wood for a fire of a burnt offering and set out for the place God had told him about. So ito rin, dito po sa kwentong ito, di ho ba, nung tumawag ang Diyos sa kanya, ialay mo sa akin si Isaac. Maaga pa, nagising na yan. Dinala niya ang dalawa niyang servant. At pagkatapos, ito ang kamangha-mangha. Ako nakita ko rito habang binabasa ko ito. Sabi ni Isaac, Ama, sabi niya. Yes, sabi ni Abraham. Meron na po tayong kahoy. Pinapasan niya kay Isaac. At meron tayong apoy. Habang pasan-pasan ni Isaac ang kahoy papunta doon sa kung saan iahahin, ay may dumdalang apoy si Abraham. Kaya sabi niya, meron na tayong kahoy at meron tayong apoy. Saan ang i-offer? Anong sabi ni Abraham? God's provide. God's provide, sabi niya. Pero, ito ba ang nakakamangha? Sapagkat matuwid si Abraham, kaya ang kanyang anak ay fully convinced. Naniniwala siya sa Panginoon, sa Diyos. Kung paano ang paniniwala ni Abraham, ganoon din ang paniniwala ng kanyang. Habang siya ay tinatali at nakasalasan na ang kahoy at nasa tabi ang apoy upang sindiin ni Abraham, iniga niya ito, hindi nagreklamo. At that time, matanda na si Abraham, pero itong binatang ito ay almost 33 years old according karempong scholars. Agyunan na yung itulak itatang na. Pero tingnan nyo ang isip ni Isaac. Naniniwala ako sa Diyos. Kaya okay lang, gapusin mo ako, Ama. Ngayon, iniga siya. Naniniwala ako sa Diyos. Okay lang, nasunugin mo ako. Pero nung siya ay sasaksakin, tumawag ang anghel sa kanya. Ang sabi nga, Abraham obeyed, commanded, and sacrificed Isaac without delay, questioning, demonstrating his faith and trust in and God's promise. In Genesis chapter 2, verse 1-3. At the last moment, God intervened, providing a ram as substitute for Isaac. Genesis chapter 22, verse 10. Anong sabi to 13? What made Abraham so willing to sacrifice his son to God? Abraham's willingness stemmed from his faith and trust in God's promise, believing God could raise Isaac from the dead. Naniwala siya na kahit mamatay si Isaac, kaya niyang buhayin ng Diyos. Saan natin makikita ito? In Hebrew chapter 11, verse 17 and 16. Pinaniwalaan ito ni Abraham. Sabi niya, it was by faith that Abraham offered Isaac as a sacrifice when God was testing him. Abraham, who had received
God's promises was ready to sacrifice his only son, Isaac. Even though God had told him, Isaac is the son through whom your descendants will be counted. Abraham reasons that if Isaac died, ito ang kanyang reason, God was able to bring him back to life again, and in a sense, Abraham did receive his son back from the dead. Nangyari po ba? Nangyari. Ganyan katindi ang pananampalataya ni Abraham at ni Isaac. Kayo, gaano katindi? Sagutin niyo ang inyong sarili sa inyo pag-uwi ninyo. James chapter 2, verse 22. You see, this is faith, his action were working together. And his faith was made completely by what he did. Makikita ninyo, hindi kompleto kapag hindi ka sumunod. Kaya dito, ang sabi nga, God's amazing blessing are guaranteed if we prove our faith through obedience from the heart. Amen. Siguradong sigurado yan. God's amazing blessing. Kapag nagutos ang Panginoon, mayroong siguradong blessing na nakalaan. Nature ni Lord yan. Yung iba sabi nila, makanyan na rin kayong Calvary, panin ang blessing yung sasabihan. Yes! Anong gusto ninyo? Sumunod ka kay Lord na walang blessing? Hindi gagawin ni Lord yan. Basahin niyo po yung Genesis. Kapag nag-create ang Panginoon, pagkatapos niyang kinreation ang isang bagay, and then the Lord bless. Binibless niya. 5 times, bless, bless, bless. Kaya ang nature ng ugali ng Diyos, blessing. Nagbibigay ng blessing. Basta may pagsunod ka, siguradong may blessing sa Kanya. Amen. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Genesis 22, verse 15 and 18, the angel of the Lord called to Abraham from heaven and second times and said, para malaman lang yun, I swear by myself, declares the Lord, and because of you have done this, and you have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendant as numerous of the stars in the skies and as the sun and on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Bakit tayo blessed? Because of Abraham. Nabibless tayo ngayon dahil sumunod si Abraham. Ngayon, kung ayaw mong sumunod at hindi ka lahi ni Abraham ng spiritually, ay hindi ka blessed. Dito, sabi nga, God's amazing blessing are guaranteed if we prove our faith through obedience from the heart. Amen. And lastly, obedience is the key of God's blessing. Let's learn from Moses. Si Moses naman, meron pa pong mga 10 minuto. Kakayanin pa rin natin to. Moses' obedience set his family free from slavery. Dito, makita ho natin, sinong nakakakilala kay Moses? At sinong nakakaalam? Ibang Moses ata ang kilala nyo, kapitbahay nyo eh. Ang Moses sa Biblia, na kung saan, noong panahon ni Pharaoh, dahil parami ang Israelita doon sa Egypt, higit silang dumarami, kaya nagdesisyon sila. Naalata ko, sabi ni Pharaoh, sobrang dami ang mga Israel, marami pa sila sa atin. Ang gawin mo, sabi niya, mag-utos ka sa mga kumadrona, lahat ng lalaki na isisilang, sakmalan nyo battle, patayin nyo na, upang paglabas nila, patay na silang lahat. Pero yung mga kumadrona, dahil may takot sila sa Diyos, kapag nakita nilang nanganganak, hindi na naman nila pinapatay. Gumawa sila ng dahilan. Anong dahilan? Sinabi nila, mabilis lang pong mga anak, puta pong, sabihin ko sa Kapampangan, puta pong at yun nakikengeran, puwak, lumon nila. Mabilis po silang mga anak, sabi ng mga kumadrona. Pero ang totoo nun, may takot sila sa Diyos. Anong ginawa niya? Pinapapatay. Pero, nung isinilang si Moses, niligay sa basket, sa Nile River, pinaanod, pagkatapos sinusubaybayan ng kanyang kapatid, naliligo ang prinsesa at nung buksan ay napakagandang bata. Nung 3 buwan na siya ay pinaanod sa ilog. Pagkatapos anong nangyari?
Ang sabi ng kanyang kapatid, gusto niyo po, sabi niya sa prinsesa, ihanap ko kayo ng mag-aalaga ng Hebrea. Hebreo kasi ang sanggol na si Moses. Ano sabi? O sige. Pumuwi siya, tinawagan niya ang kanyang ina, Ina, ikaw ang mag-aalaga sa kapatid kong si Moses. Nung malaki na, ibinigay kay prinsesa. Pero, tingnan ho ninyo, si Moses, bagamat alam niya na maganda ang kanyang magiging buhay, pinili pa rin niya na makasunod doon sa mga piniling tao ng Diyos, ng mga Hebreo, at siya pa rin ay lumabas sa Egypto. Basahin po natin. Hebrews chapter 11, 24-29. It was by faith that Moses, when he grew up, refused to be called as the son of Pharaoh, daughters. He chose to share the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting pleasure of sin. He thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own the treasure of Egypt. Pinili niya alang-alang kay Kristo. Ikaw kapatid, baka may offer na malaking offer sa iyo upang hindi ka na makapagsamba at upang ang iyong panahon ay makuha at ang iyong trabaho ay hindi ka na makadalo sa simbahan. Pero ito, anong ginawa ni Moses? Refuse niya. For the sake of Christ, pinili niya ang nasa kamay siya ng Diyos at pinili pa rin niya ang isang makadiyos na pamumuhay. Amen! And then, sabi nga dito, for he was looking ahead of his great reward. It was by faith that Moses left the land of Egypt, not fearing the king's anger. He kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible. Nakikita po ba natin ang ating Panginoon? Hindi, ano? Ano ang sinabi rito? Sabi nga rito, he kept his eyes on the one who is invisible. Hindi mo man nakikita ang Panginoon, siya'y gumagawa. Hindi mo man nakikita, siya'y nararamdaman mo. At hindi mo man ito kailanman nakita, subalit ang milagro na kanyang ginagawa sa buhay mo ay tuloy-tuloy pa rin, kapatid. Pilihin pa rin natin yan. Kahit may pagdurusa, amen. Di pwedeng hindi tayo dumaan ng pagdurusa. Tingnan lang natin. In John 16:33, upang malubos ang inyong kagalakan sa pakikipag-isa sa akin, ang sabi ng Panginoon. Upang malubos. Alam niya, hindi tayo masaya kapag tayo dumaranas ng problema. Subalit ang sabi niya, I have told you, sabi ng Panginoon. Ayan, may Tagalog na. Sinabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito para sa magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundong ito. Yan. Pag hindi pa lumakas ang ating loob dyan, totoong sinasabi, mismo ang Panginoon ang nagsabi niyan. Amen. Kaya nga, James 2:22, you see that his faith and his action were working together. His faith was made complete, sabi nga, by what he did. Kaya kapatid, nangyari yon. And, tuloy natin kay Moses. Ano ang sabi? Our obedience to God work can bring spiritual freedom and blessing to our families. Just as Moses' obedience led to the Israelite physically freedom, by trusting and obeying God, we can experience breakthrough, protection, and guidance, and potentially leading in a freedom from spiritual, emotional, or situational slavery in our lives and families. Amen. Kaya nga po, in Mark chapter 16, verse 15 and 18, and he said to them, go into all the world and proclaim the gospel of the whole creation. Whoever believes is baptized will be saved, but whoever not believe will be condemned. And these signs will accompany
those who believe in my name, they will cast out demons. They will speak in a new tongues. They will pick up as serpents and were their hands, and if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on their sick and they will recover. Meron ka ng power, kapatid, through Jesus Christ. Yung ninakaw niya doon in the Old Testament, ibinalik ni Kristo. Kaya muli na-restore ang kapangyariang ninakaw ni Satanas. Si Satanas ngayon ay nasa ilalim ng ating paanan. Woo! Amen! Kaya, ko tatakot, putamparakan ako Satanas. Istoperakan ako Satanas, panagalan niya eh. Nga doon kasi, ano Satanas? Uy, panagalan mo na eh. O, nga istoperakan niya po tayo kang mulay. Hallelujah. Obedience is a key of God's blessing. Noah's obedience saved his family from God's wrath. And Abraham's obedience led him to receive his miracle, and Moses' obedience his family free from slavery. Nakita ho natin ang ginawa nila. Noah's Abraham, Moses received their blessing and miracles because disobeyed God's in faith. Romans chapter 1, verse 1-5. Through him, we receive grace and apostleship to call on the Gentiles to the obedience that comes from faith for His name's sake. May kadugtungan in Acts chapter 6, verse 7. So the word of God spread that the number of disciples of Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests become obedient to the faith. 2 beses na po yan, di ba? And then, Romans chapter 16, verse 26. But now revealed and made known through the prophetic writing by the command of the eternal God, so that all the Gentiles might come to the obedience that comes from faith. Obedience to faith means being obedient to His word, and even if you did not understand. Amen! Di man natin naiintindihan, sumunod pa rin tayo. Sapagkat sa dulo ng pagsunod kay Kristo, tiyak ang pagpapala ng ipagkakalubihan. Last verse, Luke chapter 5, verse 4 and 7. When he had finished speaking, he said to Simon, put out in the deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we work hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. When they had done so, caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boats and come to help them. And they came and filled both boats. So full they began to sink. Nakita niyo po ang kwento. Ang kwento pong yan ay yung unang kwento na kung saan na nangingisda si Pedro. Sabi niya, may nauli ba kayo? Wala po. Nagdamag, sabi niya. O sige, lumayo kayo ng konti. Ibaba ninyo ang net ninyo. Magdamag po kaming ng isda, wala kaming makita. Pero dahil sinabi mo, Panginoon, susunod kami. Nung ibaba nila ang net, halos mapunit ito. At ang kasama pa nilang nangingisda ay tumulong at pinuno ang bangka. Halos lumubog sa daming isda na kanilang nakahuli. Sapagkat sumunod sila sa sinabi ni Kristo. Di ko alam kung ano ang pinagagawa ni Kristo sa iyo sa apong ito, kapatid. Basta't sumunod ka sa Kanya, sa pinagagawa niya, sigurado, pagpapala ang makukuha mo. Tiyak yan. At ang Diyos ay hindi sinungaling. Hallelujah! Sige po, tayo po'y tumayo.